Good day mga idol. So sa part na yan bumili kami ng kawad kasi nga kailangan namin dahil nga outdoor yung event place. So kung mapapansin nyo, sa tent siya gaganapin and makikita nyo sa side na yan. So dyan pumapasok yung mismong hangin. Kaya pag dumaan yung hangin na sobrang lakas, possible masira talaga yung backdrop. So ang gagawin dyan, kukuberan yung buong tent. Yan kung makikita nyo. So maganda yung tent nila kasi medyo mataas. Red, mahaba talaga. Hindi ko alam yung size nito kung ano. So balang araw, bibili rin ako ng gantong tent kasi maganda talaga yung tent na ganito. Isang haba siya tapos malaki and mataas din talaga. So ang tip ko lang mga idol, no, mas maganda ma-master nyo muna yung backdrop dito sa tent kasi kapag lumapag kayo sa ibang lugar at tent yung mismong venue tapos mahina kayo sa pagsa-setup ng tent. So possible mga pa talaga kayo. And pangit yung kalabasan ng backdrop. So mas maganda, mamaster nyo muna itong pinaka backdrop nya. Ayan, ginagawa ko, nagkakabit muna ako ng kawad dito kasi dyan tayo magsasabit ng pinaka kortina natin. So ang gagawin ko muna is kukuberan ko muna siya ng lona para yung likod niya ay may suporta. Kasi pag humangin, possible collapse yung pinaka backdrop natin, yung tela na pinagdudugtungan. So ganito yung possible na mangyari sa tela kapag hindi natin nilagyan ng pinaka lona yung pinakalikod niya, kasi pag nag-emboss yan at humangin ng malakas, possible magiging ganyan talaga. And gumamit pala ako ng tabla dyan kung makikita nyo nasa ibaba kasi wala si may provide na kahoy na malaki at mahaba. Nagbigay naman siya ng kahoy pero maliit lang tapos putol-putol. Hindi naman siya advisable para sa akin. Kung mapapansin nyo, sobrang putik dito sa area ni ma'am. And yung hangin pala dito pumapasok sa side. Kanina dito siya pumapasok sa backdrop natin kaya naglagay kami ng tarpaulin dito, yung pinakalona. Ngayon bumaliktad na yung hangin, pumapasok na siya dito sa side. Yan, so mapapansin nyo sobrang konti pa lang ng lobo kasi nga hindi kami pwede maglobo na maglobo dahil nga sobrang putik sa area ni ma'am. Ang mangyayari niya, madudumihan lang yung lobo and mamamansyahan lang din yung tela dun sa pinaka backdrop nila. Ang diskarte pala namin dito para hindi siya marumihan, no, puputol-putulin mo yung pinaka backdrop niya, huwag kang bubuo ng isang garland. Sample ganyan, kumuha ka lang ng white and violet, tapos kukuha ka lang ng pink and white, tapos idudugtong mo lang siya dun sa pinaka violet para hindi siya madumihan. Tapos yung pinaka baba, tatalian mo siya ng nylon dun sa may pinaka poste ng tent para hindi siya gumalaw-galaw. Tulad na nakikita nyo sa pinaka video, gumagalaw yung pinaka backdrop. So ang mangyari niyan, tatalian natin yan para hindi siya magsayaw-sayaw. Ayan mga idol, sa oras na yan, natalian ko na siya and medyo malakas din yung hangin sa part na yan. Pero pansin nyo, hindi naman gumagalaw yung balloons dahil nga nakatali yan simula baba hanggang taas. And then nilagyan ko na rin yan ng pinaka parang swag dun sa gitna noong backdrop niya, yung pink and violet. Kasi kanina, medyo plain siya. So medyo nakulangan ako kaya ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng pink and violet. So makikita nyo, nagpapatong lang ako. Tulad ng tinuturo ko sa inyo, first coat lang. Maglagay lang kayo na maglagay dito sa mga yan, sa balloons, sa pinakagitna. Patabain nyo lang lagi yung pinakailalim bago kayo magpataba doon sa pinakataas. Nga pala idol, kung bago ka pa lang sa Facebook page ko at aking YouTube channel, please follow my Facebook page and support my YouTube channel. Don't forget to follow, like, comment, and subscribe. Sa mga bago pa lang na gumagawa ng backdrop at nahihirapan sa tent, so mas maganda mag-provide kayo lagi ng pinakalona at yung kahoy, pa-provide din nyo si client kasi mahirapan kayo magdala ng kahoy. Kasi makikita nyo yung pinaka-backdrop, may line-line yan kasi doon kayo magtatamtax. So yung mga idol, ito yung pinaka-garland natin. And nag-break time muna kami, pinakain muna kami ni ma'am. So hindi ako familiar dito sa luto na to, hindi ako familiar, no? Pero kakain na kami. So tara na. Yan mga idol, after namin kumain, gumawa na ako ng pampatong. Ito yung maliliit na balloons na size 5 or size 6, no? Lalagyan mo lang siya ng 4-4. Bubuo ka lang ng bali 8, tapos maglalagay ka lang ng isang size 12 lagi dun sa 4 para maging curve at para maging cloud style siya. Tapos bubulan mo lang siya ng long balloon and then ipapatong mo lang siya dun sa mga size 12. So ang pagpatong pala niyan, sa bawat kulay, magpatong lang kayo ng tagagatlo, 3 violet, 3 pink, 3 white para hindi siya masyadong OA na sa sobrang dami yung maliliit kasi matatakpan na yung pinakamalalaki. So sayang naman yung pinaka-design nyo. Sa mga nagtatanong pala kung ano pinandidikit namin dito sa mga foil balloon, so ang ginagamit namin dito ay glue gun. Yan. So i-glue nyo lang siya dun sa pinaka-foil tapos saka nyo siya ididikit sa balloons. Huwag nyo i-direct sa balloons kasi puputok siya kasi medyo mainit yung glue gun. Kaya ang gagawin nyo, tulad ng ginagawa ko, dinidikit ko muna sa pinaka foil kasi yung foil medyo makapal. After ko magdikit ng mga foil, gumawa na rin ako ng balloon pillar. Ito yung inilalagay namin sa entrance, dalawang side siya.
Ayun, good evening mga idol. Tapos na kami dito sa Tansa. Yan, sa punta. And gumawa kayo ng pillar. Tapos ceiling. Yan, naglagay kami ng ceiling. Ang ganda ng tent na to, laki. Siguro mga sa 2 tent siguro yung katumbas nitong bawat isang ganito. Yan, simula dyan hanggang dito. Siguro isang tent na siya. Tapos idugtong mo pa yun. So parang 2 tent. Pero ito isang buong tent na siya. So balang araw gusto ko magkagantong tent. Mas malaki pa dito. Ayan yung ceiling. Tapos yung pillar. And then ayan yung balloon centerpiece nila ma'am. Ito yung garland. Yan. Sobrang putik nga lang dito guys. Yan. Kaya kung mapapansin nyo, sobrang putik. Yan. Nag-rent din si ma'am ng grass carpet. So hindi ko alam kung ano magiging itsura ng grass carpet ko bukas. Nag-rent din si ma'am ng number 7 and then souvenir stand. Yan. So ito pala yung bobo balloons. Yan. Size 36 yan. Ito size 18 yung mga flowers. Tapos ito yung butterfly na yan, yung kumikintab. So naglagay din kami na itong balloons na butterfly. Yan. And then yan, bobo balloons. Tapos yung styro names ay isa lang bumanat niyan. Yan, so putik lang talaga dito guys. So yan. So yung tela dahil sobrang putik. Yan. So wala ma-provide si ma'am na kahoy, kaya ang ipin-provide niya sa amin is yung tabla. Doon siya kakapal. Yan. So yung taba niyan hanggang doon sa may kabila. Tapos nag-provide na lang din ng lona dito. Lona sa likod. Ayan, may lona yan sa likod para kung sakaling yung hangin tumpulak dito. So may protection talaga siya. Tapos kokobera naman to, mamaya sila Regine, nandito sila Regine. Simula sa side na yon, so lalagyan siya ng cover na white. Tapos yung likod, sakop din yan, kokoberan din ng white din yan. Yan, so papunta rin dito. Tapos dito sa side na to, cover. Hindi ko lang alam kung cover na cover to. Baka hanggang dito lang. Kasi ito parang daan yata to. Tapos buffet area nila. Yan, pero tingin ko kokoberan dito yung side na to. So yun lang sa mga gusto magpabook. Message nyo lang po kami, Rator Event Stylist. Yan, and sa mga bago pa lang sa Facebook page namin, paki-follow po and subscribe my YouTube channel. Rator Events and Stylist po. So yun lang po. Thank you.